I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan. Tungayan natin mga kababayan yung pagbibigay ng tulong ng ating mahal na Pangulo dyan sa province of Cavite. Itong guys na nasalanta ng yung oil spill, no? So grabe din ang epekto nun, no, sa mga residente. Ay pag sinabi mong oil spill, mahirap talaga yun. Puro langis, ano? So alam nyo naman ang Pangulo, basta malaking sakuna, nga hindi lang bagyo or ulan, pagdating sa mga ganitong klaseng mga problema, talagang hindi po hindi po niya isa walang bahala. Talagang tutulong at tutulong. Alam nyo naman ang Cavite, makamarkos yan. Muslim Cavite, talagang landslide siya po dyan, ano? So dahil dito mga kababayan ay panoorin natin ang kanyang pagbibigay ng tulong. Okay? Yan, shout out sa mga taga Caviteño. Eto na mga bes. Maligayang pagdating po sa aming mahal na lungsod ng General Trias. Mapalad po ang aming lungsod na mapili upang maging tulay sa paghatid ng tulong sa humigit kumulang 25,000 mga Caviteño. Lahat ng ito ay mga mangingisda, mga pamilyang Caviteño na naapektuhan ng oil spill. Una, pasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil may leader po tayo na tumutugon lalo na sa panahon ng pagsubok at hamon sa ating kabuhayan at kaligtasan. Pasalamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya tayo nakalimutan dito sa lalawigan ng Cavite. Mahal ng ating Pangulo ang mga Caviteño. Hindi po biro para sa isang presidente na tayo ay personal na kamustahin at bigyan ng tulong. Ganun po tayo kamahal ng ating Pangulong BBM. Gayon din po ang ating pasalamat sa ating provincial government, sa panguna ni Governor John Vic Remulla, at sa lahat ng ating mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga naging tugon upang malagpasan ang pagsubok na ito. Mga kababayan, sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, lahat ng pagsubok ay ating kakayanin. Mapalad po tayo dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga. Ang gobyerno ay ating kaagapay, laging nakikinig at handang tumugon. Muli, ang aming pasasalamat po, mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa-isa nga natin tawagin. Nasaan ang mga taga-Bacoor? Lakasan nyo! Pag mahina sigaw nyo, mahina bigay. Nasaan ang mga taga-Kawit? Yun! Pinakain ng mayor. Nasaan ang mga taga-Noveleta? Mga taga-Noveleta, isang A nga dyan. Yan! Mahusay mayor nyo. May dagdag ka sa akin mamaya. Nasa mga taga-Rosario. Malayo lang kayo pero malakas yan. Nasa mga taga-Tansa. Kayo pinakaswerte sa lahat. Isang ang A dyan. At saan mga taga-Naik? Yun, napakain ba kayo? Nasa mga taga-Ternate. Maraming pinakain dyan. At mga taga-Maragondon. Yan. Mahal na Pangulo, ikwento ko lang sa nakalimutan ko, mga taga-Cavite City. Sensya na kayo, walang bigay sa akin mayor nyo. Sinabi ko na Bacoor, sinabi ko na. Mga kaibigan, kukwento ko lang konti
nung ako'y Vice Governor, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun eh. Tanda ko, October yun. Tinamaan tayo ng bagyo. Naghihintay kami ng tulong mula sa Malacanang. Tumawag sa akin ng Office of the President. Sabi sa akin, Vice Governor, handa kaming tumulong sa inyo. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ano ba ho itutulong nyo? Sabi, bukas na bukas, magpapadala kami ng 100 kabang bigas. Sabi ko, hayop mga to. 2 milyon tao na tinamaan, 100 kabang bigas. Pero nakikita nyo naman sa ating Pangulo, noong 1 Oktubre, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Siya mismo ang pumunta rito. Lahat ng riverside, lahat ng mga revetment, pinaayos kagad niya para sa mga bayan na yan. Lalong-lalo na Noveleta, lalong-lalo na General Trias. Inuna niya yan. Ito, dumating ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oil spill. Kami po ni Kong Bambol ay nasa Paris noon. Dumating po ako roon July 24. Lumubog ang barko July 25. July 27, andito na ako. July 28, pinatawag kagad ako ng Pangulo. At doon din, ang binigay niya sa 5 distrito tinamaan ay 250 million agad diretso sa mga mangingisda. Wow. Saan kayo nakarinig ng Pangulong? Siya pa ang tumatawag at siya pa ang nagbibigay. Diretso lahat sa inyo. Diretso para sa inyo yan. Oh, say guys. Ngayon, naka-1 buwan na nakalipas simula nung sakuna. Bumalik ulit siya rito at muling maghahandog ng tulong para sa inyong lahat. Isang lahat kayo nandito ngayon, wala sa inyong uuwing luhaan. Lahat kayo magkakaroon ng tulong. Palakpakan natin ang Pangulo natin. Ito na lang ang pag-asa natin. Magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal tayo ng ating Pangulo. Palakpakan ulit natin, President Bongbong Marcos. Ito rin po ang iba't iba na mga alkalde ng iba't ibang bayan na nagre-represent at sinamahan ang ating mga iba't ibang benepisyaryo na makakatanggap na ating hinahandugan ng kaunting tulong dahil nga dito sa ating rinaranasan na kahirapan, na krisis at pabalik-baliktad na panahon. Kaya po, nandito po kami. At sa inyo po lahat, pinakamahalaga na nandito. Hindi lamang kami mga opisyal, kung hindi talaga ang pinakamahalaga na nandito lahat po ng mga benepisyaryo ng mga mangingisda at saka ang ating mga ating magsasaka. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po, magandang umaga pero ang lakas ng ulan. Pero hindi na balik. At yan, maalala naman ninyo, nung nakaraang 6 na buwan, tayo naman ay nagdadasal, sana umulan, sana umulan. Nasagot naman yung mga dasal natin. Narito naman tayo ngayong araw kasama ang ating mga kababayang mangingisda at kanilang mga pamilya dito sa Cavite upang mag-abot ng tulong na magpapasiglang muli sa inyong kabuhayan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng oil spill. Ayon sa datos, mahigit 25,000 pamilya mula sa probinsya ng Cavite ang naapektuhan ng mga pangyayaring ito mula sa paglubog ng 3 barko sa Bataan nitong nakaraang Hulyo. Dami. Mahigit 33,000 mangingisda ang naperwisyo ng nasabing trahedya. Samantalang mahigit 250 milyong piso ang nawala sa kanilang kita. Labis man ang epekto nito sa inyong lalawigan, ako ay naniniwala na sa tulong ng bawat isa, tayo ay makakaahon mula sa pagsubok na ito. Sapagkat ang Cavite ay tahanan ng ating mga makasaysayan at magigiting na bayani, tulad ni Emilio Ginaldo, Mariano Trias at Mariano Alvarez. Dumadaloy sa inyong mga ugat ang lahing palaban sa hamon ng buhay. Isa itong malaking bahagi ng inyong pagkakalinlan ng simbolo ng inyong panindigan. Ang Cavite ay tahanan din
ng ating mga magsasaka at mangingisda na malaki ang ambag sa ating agrikultura at ekonomiya ngayon. Sa araw na ito, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at suporta sa mga mangingisda na naririto, kasama ang inyong mga pamilya na kaagapay ninyo sa araw-araw. At nasabihan lang ako ni ating Secretary si Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng kagaya nito. Hangad namin na ang presidential assistance na aming handog sa bawat apektadong mangingisda ay makakatulong sa inyong pagbangon at magbibigay ng panibagong pag-asa. Sa pangunguna ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong, kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Ang DSWD naman ay nakapag-abot na ng halos 70 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Naglaan din kami ng 3 milyong pisong standby funds at higit 100 milyong pisong halaga ng pagkain ng non-food items. Kasangga rin ninyo ang DOLE na nagbigay ng mahigit 8 milyong piso tulong para sa mga apektadong kababayan natin sa Tansa at sa Naik. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, sinisikap namin na mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayang naapektuhan at lubos na nangangailangan. Nagsasagawa naman ang DOH ng konsultasyon sa buong rehiyon. Patuloy din ang DOH sa rapid health risk assessment at water testing sa mga nasalantang lugar upang matiyak na ang mga residente na ligtas sila at maayos ang kalusugan sa kabila ng oil spill. Sa ngayon, iniimbestigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Masaya akong ibinabalita na matagumpay na nating inapigilan ang pagtagas ng langis mula sa mga barkong ito, partikular yung Terra Nova, nang hindi na ito makapinsala sa ating kalikasan. Nasimulan na rin ang ating operasyon para sa tuluyang pag-recover ng langis mula sa nasabing barko at inaasahang matapos natin ito sa lalong madaling panahon. Ang estimate ng ating Coast Guard kasama yung mga salvor ay sa kanilang pananaw, sa kanilang pagkalkula ay 2 linggo daw yan ang tatagal yung pagsipsip nung langis doon sa barko. Naumpisa na ito mga 4 days ago, siguro mga 10 days na lang matitira. Pagkatapos ng 10 araw ay masasabi natin na isip-sip na lahat ng langis, pwede nang subukan na i-recover yung barko na yan. Palulutangin nila ulit at dadalhin nila sa ibang lugar. Kung meron pang natirang langis doon, saka doon kukunin. Kaya naging maayos naman ang ating pagsagot at pagtugon dito sa krisis na ito. At marami namang tumulong sa atin, hindi lamang ang ating Coast Guard, hindi lamang ang ating DOST, ang ating DNR, kundi rin po ang mga international na merong mga organisasyon po na ngayon, mga NGO, na kapag may oil spill, lalapit at tumutulong, tinuturuan tayo kung ano yung mga teknolohiya, ano yung mga gamit na para mas maganda ang ating magawa. Kaya yun po ang ginawa natin. Kaya ang una naming inaasikaso ay na maging secure yung barko. Kaya yun ang inuna. Kaya lahat ng mga tumutulo, lahat ng mga lumalabas na langis ay linagyan natin, kinuberan po natin lahat yan. Yan ang una. Kaya tumagal bago na sip-sip. Ngayon nagsisip-sip na tayo. Kaya ngayon, yun na nga, umabot na rin tayo sa araw na masabi natin
maari na naman na ang ating mga ngisda ay mangisda ulit. Patuloy naman ang ating pagkumpuni at pag-aayos ng manhole at air vents sa Jason Bradley na kabilang paghahanda para sa ating refloating operation. Palulutang nila ulit. Isinasagawa na rin ang seawater siphoning yun na nga sa barkong Mirola 1 kasabay ng pagtatakip sa mga butas ng katawan nito. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Nagsisikap din kami na bigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa upang malampasan ang dagok na ito, matugunan ang ating pangangailangan ng nakakaraming Pilipino at mapalakas muli ang industriya ng pangingisda sa Cavite. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Bukod sa bayanihang ating nasasaksihan ngayon, naway magsilbing paalala rin ang mga pangyayaring ito upang bigyan natin ng angkop na atensyon ang ating kapaligiran at mga likas na yaman. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang ating mga mangingisda. Mabuhay ang Cavite. Maraming salamat po. Para sa bayan ng Kawit, tinatawagan po natin si Mayor Angelo Aguinaldo na sumama sa ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling fisher folk na sina Leo Edayan, Ishmael Velus, Robertson Del Rosario, maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Noveleta, atin pong tinatawagan si Mayor Dino Chua at ang mga piling fisher folk na sina Norlito Gruta Salud, Joseph Oliva, Michael Dagatan Kaputli, Naka-BBM pa yung shirt niya. maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Rosario, atin pong tinatawagan si Vice Mayor Bam Gonzales at ang mga piling fisher folk na sina Loreto Concha, Adrian Alaongco, Russell Fredo Cupino, maraming salamat po. Ngayon naman po para sa Cavite City, atin pong tinatawagan si Mayor Denver Chua at ang mga piling fisher folk na sina Christian Montefalcon, Leonardo Derain, Joselito Madrigal, maraming salamat po. Ngayon naman po para sa City of Bacoor, atin pong tinatawagan si Mayor Strike Revilla at ang mga piling fisher folk na sina Rogelio Dominguez, Rodolfo Pelobelio, Anunciacion Labro,
Maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Tanza, atin pong tinatawagan si Vice Mayor SM Matro at ang mga piling fisher folk na sina Dexter Serrero, Buong Cavite yan guys ha, entire. Hindi isang lugar lang. Rolando Senizal, Roderick Arrigo, maraming salamat po. Ngayon naman para sa bayan ng Naik, atin pong tinatawagan si Mayor Ruperto Duwalan at ang mga piling fisher folk na sina Regen Mendoza, Darwin Mendoza, Ronald Branzuela, maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Maragondon, atin pong tinatawagan si Congresswoman Aniela Tolentino at ang mga piling fisher folk na sina Crescenciano R. Bergunio, Arnie Alonzo, Enrico Mendoza, maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Ternate, atin pong tinatawagan si Mayor Lamberto Bambao at ang mga piling fisher folk na sina Alfredo Cruz, Alberto Zapanta, Christopher Hernandez, maraming salamat po. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Governor John Vic Remulla upang tanggapin ang tseke na nagkakahalaga ng 161,510,000 na siyang ipapamahagi ng kanyang opisina mula sa Office of the President para sa lahat ng mga fisher folk na apektado ng oil spill. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa provincial government ng Cavite. Nung unang namin sa oil spill talaga, medyo nahirapan talaga kami kasi unang-una hindi kami makapaghanap buhay kasi fishing ban. Sa ngayon naman, nakakabinta na rin naman kami ng kaso nga lang medyo mababa pa ang presyo. Pero at least pa parang nagtsatsaga na lang din kami para lang din sa aming mga pamilya din. Masaya kami. Kasi ang Pangulo talaga, inaalala yung mga tao na napiktuhan ng kalamidad. Sa nakita ko sa ating mga mahal na Pangulo, lahat ng mga napiktuhan, binibisita talaga na tinutulungan. Ang message ko sa ating mahal na Pangulo, sana hahaba pa ang termino mo para matulungan mo kami mga mahihirap. Maraming salamat. Nandito po si Bongbong Marcos na ating presidente. At yung aming katugunan na paghihirap ay binibigyan niya ng kalutasan. At nabibigyan niya kami ng mga financial assistance. Maraming salamat sa kanya at nandiyan siya at handang tumulong sa amin.